Nag-online dating ako dahil bulag ako. Naloko ng iyong peking online persona, hindi tungkol sa pera. Dahil matanda ka na, ililibre kita sa masasakit na salita. Paalam. Masarap ang panlasa ng apo ko. Talagang masarap. Ang babaeng ito ay hindi materialistic. Gusto ko siya. Miss, paliwanag ko. Hindi talaga ako si A. Cheng. Matandang sinungaling, huwag mong subukan ang swerte mo. Kahit bigyan mo ako 50 milyon, wala akong pakialam. Simula sa 50 milyon. Ano? Hindi makahanap ng tunay na trabaho, kaya gumagamit ka ng maruming taktika. Ikaw, Ang lakas ng iyong gana, pinupuntahan mo pareho ang matanda at ang bata. kaya ikaw ang apo, ha? Kung wala kang magandang gagawin, dalhin mo ang iyong lolo para ipacheck ang ulo niya. Ang isang pamilyang tulad mo ay makakahanap lang ng kanilang dahilan ng pag-iral online. Sa totoong buhay, walang kahit isang babae ang gugustuhin ka. Ayaw ko. Oh hindi. Sumobra na. Lolo? Nasaan ka? Nakikipag-away sa babaeng ito. Oh hindi. Tara na. Ginoo, ito ay ipaliwanag sa binibining Ginoo. Kung magpapatuloy ito, siguradong maghihiwalay ang dalawang iyan. Hindi ko masabi sa kanya. Alam mo ang ugali ng batang ito. Kung malaman niya na sinira ko ang online romance niya, siguradong hindi na ako muling magpapakita. Well, Huwag kang mag-alala. May paraan ako para ayusin ito. Hoy, Shaoli, may babaeng nagngangalang G11. Kunin siya sa ating kumpanya. Pumunta ng lihim gumawa ng isang bagay para sa akin. Ang buong pamilyang ito ay mga baliw. Sa buhay na ito, ayaw ko nang makasalubong sila. Humph. Kumusta? Miss G. Oh. Binabati kita. Nakapasa ka sa screening ng full group ngayong hapon. Maaari kang pumunta para sa interview. Talaga? Salamat. Mahal? Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinahayaan buong araw? Bumalik na ba ang matanda? Bumalik na siya. Pero mahigpit na utos ng matanda. Kung gusto natin siya na bumalik ng kusa para sa paggamot sa mga aplikante ngayon, dapat mong panatilihin ang isa na nagngangalang G11. Hindi siya nagpapakita ng paboritismo. Anong nangyayari ngayon? Mamaya, ang babaeng ito, ako mismo ang mag-interview sa kanya. Opo, Gino. Walang respeto sa iyong edad. Kung hinaharas mo ako muli, tatawag ako ng pulis. Naipaliwanag ko na ng malinaw ngayon. Hindi kita gusto. Huwag mo na akong guluhin. Mahal? Anong problema? May mali ba akong nagawa? Hindi ko ba lang sinampal siya? Bakit mo ako hinahabol dito? Wait, Mahal, na hack ang account ko kaninang umaga. Hindi ko sinadya balewalain ka. nahack. Alam ko na ang panlasa ko hindi naman ganoon kasama. Paano ko ba nakipag-date sa matandang iyon na may baliw na pamilya ng napakatagal? Ano? Matanda? CEO, hindi maganda ang signal sa elevator. Itong babaeng nagngangalang Ching Cheng Xiangwan, sino ba siya? Sino ang makapagpapagawa sa iyo na habulin siya online ng mahigit 1 taon? Ginoo. Ginoo. Ayos ka lang. Ginoo. Gising ka na pala. Ang bayad sa ospital. Ang babaeng nagdala sa iyo dito ay nagbayad na para sa iyo. At ito, ang sulat na iniwan niya para sa iyo. Narito ang kontak ko. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Huwag mong subukang magpakamatay ulit, okay? Ikaw, munting tanga. Hinahabol ako. Matapos kaming mag-add sa WeChat, nagkasundo kami.
at nagsimula ng online na relasyon. Ngayon, siya na lang ang gusto kong pakasalan. Isipin mo, online, may taong makakapagpabago sa karaniwang seryoso at mapagpa siyang CEO para maging basang sisiw. Ang galing ng babaeng ito. Uy, kumusta? Nandito rin ako para sa interview. Ito ang resume ko. Saan mag-register? G11! Hindi na kailangan mag-register. Ikaw, at kayo lahat ay hindi pasok sa requirements. Uwian na kayo. Hindi pa ako nakapag-interview. Paano ako hindi pasok sa requirements? Nag-hire kami ng sekretarya para sa CEO, hindi nobya. Bawat isa sa inyo nagbihis ng sobrang porma. Kitang-kita ang intensyon ninyo ay akitin si Mr. Fu. Paano kayo makakapagtrabaho ng maayos? Ang kumpanya ninyo mahilig humusga sa itsura, ha? Ikaw mismo, ang suot mo parang paboreal. Ikaw din ba naghahabol kay Mr. Fu? Alam mo ba kung sino ako? Paano mo ako sinasagot? Security! Palayasin siya! Oo, Ginoo. Ano itong ingay? Gusto ba ninyong lahat masiba? Assistant Shu, ito ang babaeng nagngangalang G11 na gumagawa ng gulo dito. Malapit ko na siyang palayasin. Ikaw si G11. Nasa interview room ang CEO. Ikaw ang mauunang interview. Sumunod ka sa akin. Assistant Shu, bakit ang CEO personal na nandito para mag-interview? Ang negosyo ba ng CEO kailangan ng approval mo? Ang babaeng ito, anong ginawa niya upang makuha ang CEO? Na siya mismo ang mag-interview sa kanya? Kumusta, punong ehekutibong opisyal? Ikaw? Kayo? Oh my God. Sinampal ko lang ang isang baliw, at siya pala, ay ang magiging amo ko. Kaya pala ang matanda na hindi kailanman lumalabag sa mga patakaran, sa unang pagkakataon ngayong araw ay may ginawang paraan para sa akin. Kaya, lahat ng ito ikaw ang may gawa. Iminumungkahi kong gamitin mo ang iyong isip para sa mas mabuting bagay. Ang matanda ay maaaring madaling lokohin, ngunit kung maglakas loob ka na dayain ang pamilyang Fu, ang mga kahihinatnan ay lampas sa iyong kakayanin. Amo, kaninang umaga ay isang hindi pagkakaunawaan. Talagang hindi ako ganyan na uri ng tao. Hindi anong uri ng tao? Sa bagay, ambisyosa ka pala. Nililigawan mo pareho ang lolo at apo. Aksidente ring iyon. Maniwala ka man o hindi. Amo, Lumabas ka. Hanggang kailan kakahiga mo sa ibabaw ko? Ang mga taong tulad mo, na nanliligaw sa isang matanda, akala mo na magbibigay sa iyo ng madaling daan sa lahat ng dako, ang mga taong kinasusuklaman ko ng labis. Ang Fu Corporation ay hindi ka kukuha, ni hindi ko papayag na ang anumang ibang kumpanya ay kukuha ng isang tao na kasing sira ng moralidad mo. Ako, ikaw. Ang yaman mo, bakit hindi ka gumastos ng pera para gamutin ang iyong piling pagkabingi? Paulit-ulit ko nang sinabi, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, pero ayaw mo talagang makinig. Sige, ano ngayon kung niligawan ko ang lolo mo? Ano tungkol doon? Ang lolo mo ngayon hindi mabubuhay, kung wala ako. Kapag ang lolo mo pinakasalan ako, ipapainom ko sa iyo ng tsaa. Mahal kong apo, nakakainis, baliw ang buong pamilya mo. Magpatingin kayo sa doktor. I-blacklist mo siya sa buong industriya. Amo, kung malaman ng matanda na iyong ni-blacklist si Miss G, tiyak na mag-iingay iyon. Paano ito? Kunin mo siya bilang iyong personal na sekretarya, naka-standby 24,007. Sa paraang iyan, maiiwasan natin siyang lumapit muli sa matanda. kaya totoo nga na hinahabol mo ang CEO, hindi pa nagsisimula sa trabaho, at ganyan ka nakasabik. Sa silid ng interview, inabot mo ang sarili mo sa kanya, pero hindi mo alam, galit ang amo sa ganyang klase ng ugali. Kung mas lumalandi ka, lalo kanyang kinasusuklaman. Napakawalang hiya. Hamp. Naku, mga kasamang talunan, iminumungkahi kong tumigil na kayo sa pagdurog ninyo sa amo. Siya mismo ang nagsabi sa akin.
Lalaki ang gusto niya. G11. Nako, Patay ka na! sa tingin ko lang, ang atmosphere masyadong boring, kaya nagbibiro lang ako. Tanggap ka. Magsimula ka na agad. Naka-standby 24/7. Ako. Tama ba ang narinig ko? Oo. Mahal, ba't mo na naman ako iniiwasan? Mahal, sabihin ko sa'yo, may na-meet akong totoong bruha ngayon. Nakakatakot siya. Hindi man lang 10% ng lambing mo. Handmade, American style, walang additives. Bago ang interview, marami akong ginawa na research tungkol sa'yo. Kaya hindi ka naman puro mukha lang pala. Mahal? Ang sekretary, sa oras ng trabaho, hindi pwedeng maglaro sa cellphone. At ngayon pa lang, wala naman trabahong mensahe na sasagutin, di ba? Pasensya na, Presidente. Hindi na mauulit. G11. Pumunta ka sa opisina ni Presidente Juan at kunin ang mga dokumentong kailangan niya. Kailangan yan para sa pulong. Si, Presidente Juan, ang bago, ang sekretary ng presidente. Hindi ba siya ang tipo mo? May magandang babae sa kumpanya. Gusto mo akong paalisin sila. Tutulungan kita. Anong kapalit? Ang paglustay mo ng pondo ng kumpanya, matutulungan kitang takpan. Si, deal. G11. Sa pagkakataong ito, patay ka. Presidente Juan. Presidente Juan. Talagang tipo ko. Ito ay kumpanya. Ano bang ginagawa mo? Mas exciting ang kumpanya. G11. Nakikipagtalik sa mga executive sa liwanag ng araw. Tingnan natin kung paano ka makapagtatrabaho sa kumpanyang ito. Nakarinig ako ng sigaw kanina. At hindi bumukas ang pinto. Nag-aalala ako na si Mr. Juan baka na-aksidente. Kaya nagpanik ako at tinawagan ang lahat. Buksan ang pinto. Secretary G, anong ginagawa mo dito? May ginagawa kang kaduda-duda. Umalis ka sa harapan ko. Suggestion ko, huwag kang pumasok. Umalis ka. G1. G1. Fu. Ang sekretarya mo, may sinabi akong hindi niya nagustuhan at sinimulan niya akong saktan. Manager ako eh. Kailangan mong ipagtanggol ako. Ang kapal ng mukha mo. Pwede mong ibigay ang mukha mo. Ikaw ang unang humawak sa akin. Mukhang hindi sapat ang pagkakapalo ko sa iyo. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ito, Nakita mo, Fu? papatayin kita. Fu, tulong. G-Fu. Tingnan mo, sa harapan natin, naglakas loob siyang manuntok. Wala na siyang kontrol sa sarili. Nilapitan niya ako ng malisyoso at nagsinungaling patungkol doon. Nararapat sa kanya ang bawat suntok. G11. Bawasan mo ng 20% ng sweldo mo ngayong buwan at humingi ka ng tawad kay G1 kaagad. Humihingi ako ng tawad. Pero siya ang Kung ayaw mo, umalis ka. pasensya na, mali ako. Tingnan mo ang sarili mo. Sino ka ba? Naglakas loob kang sumalungat kay G1. Fu. Si G1 ay may ugali na mangharas ng mga empleyadong babae. Talagang mali ang ginawa mo kay Bibi, G. Alam ko. Pero nasa gitna tayo ng investigasyon sa paglustay ni G1. Ito ay isang kritikal na panahon. Hindi siya dapat maalarma. Mahal na mahal ng babaeng iyon ang pera.
Ibigay mo sa akin ang kanyang WeChat, babawi ako sa kanya, ng kaunti, bilang pampalubag loob. Itong WeChat profile picture. Ang weird naman. Kahit 1,000 ay hindi kasing ganda ng mahal ko. Bakit ang mahal ko hindi man lang ako nireplyan buong araw? Amo, ayaw mo bang tanungin si Miss Ching Ching Xiangwan for a date? Hindi ka pwedeng magstay sa online relationship na to forever? Oras na para magkita. Uy, mahal, sabihin ko sa'yo, yung bobo nating amo ngayon talagang hindi makatao. Xiangwan. Maling number. G11. Sinong tinatawag mong mahal? Sinabi ko sa'yo, sa trabaho, itago mo yung mga malikot mong gawain sa sarili mo. At saka, ang pagsasalita ng masama tungkol sa amo sa likod niya ay mababawasan ang sahod mo. Ay nako, nakalimutan kong mag-switch back sa personal account ko. Yung gago na si Fu Yuancheng. Bakit siya at si Acheng parehas ng profile picture? Amo, ano ang kailangan mo sa akin? Babae ka. Kung gusto mong tanungin yung babaeng nakilala mo online na lumabas, anong regalo ang dapat mong bilhin para sa unang date? Amo, nasa online na relasyon ka rin. Mga bagay na hindi mo dapat itanong, wag mong itanong. Ngayon, gusto kong bumili ka ng regalo at dalhin dito. Alas 10 na ng gabi. Alas 10 na ng gabi, amo, saan ako bibili? Bukas na lang. Sinong bulag at malas na babae ang nasa online relationship sa'yo? Online relationship. Akan. Aking. Acheng, sobrang busy ko ngayon, nakalimutan kong mag-reply. Mahal, magkita tayo. Natatakot talaga ako na hindi na kita makontak at yung pakiramdam na mawala ka ng tuluyan. Si aking Acheng, hindi tulad ng malaking demonyo, mas mabuti, at sobrang mapag-alaga at malambing. Itong upuan pamilyar na pamilyar. Parehas ng address. Ang galing ng pagkakataon. Pwede bang na yung amo ko ay yung online relationship partner ko? Mahal. Mahal. Imposible. Isang katulad niya, isang demonyong walang puso. Paano niya nasabi ang dalawang salitang iyon? Imposible? Punong ehekutibo. Ang regalong gusto mo. Sabi ng tindero, umiiyak daw ang mga babae kapag nakuha nila ito. G11. Ang sama ng panlasa mo. Paano kang nagkaroon ng lakas ng loob maging sekretarya? Ikaw, huwag mong hahayaang makita ka ni Acheng na ganito kabangis. Yivan vantiisin mo. Kung hindi kayo kontento, punong ehekutibo, bibili ako ng iba. Huli na malapit na siya dumating. Nagbook ako sa by restaurant table 6, okay? Ano? Sekretarya G. Binilhan mo ako ng regalo, ngayon kailangan pa kitang ilibre ng hapunan. Hindi. Bakit nandito ka pa? Punong ehekutibo. Ang ganda ng pagkakataon. Inimbitahan din ako ng kaibigan ko na kumain dito. Sa parehong restaurant table 6. Presidente Fu, Hindi ba dapat ito ay na-clear na? Secretary G, anong ginagawa mo dito? Ang kaibigan ko rin ang nag-reserve ng mesa na ito. Bakit hindi ako pwedeng umupo dito? Niloloko mo ba ako? Mesa 6 ang pinakamagandang pwesto. Siyempre ito ay reserbado para kay Presidente Fu. Hindi lang mesa 6, ang buong restaurant ngayong gabi ay binili ni Presidente Fu. Huwag kang gumawa ng gulo. Lumayas ka. Babe, malapit ka na ba? Inihanda ko ito para sa'yo.
Matagal ko nang hinihintay na makilala ka. Anong maganda diyan? Ito. Hindi ba ito si Fuyo Ancheng na nagsabi sa akin na bilhin ito? Pwede bang? Makinig ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ako si A. Cheng. Siya ang apo ko. Fuyo Ancheng, ang bastos na iyon, paano niya magamit ang parehong profile picture ni Chen? Itong pwesto, bakit pamilyar ito? Parehong address. Paano naging ganito ang pagkakataon? Hindi, imposible. Ang online lover ko sa loob ng 1 taon. Napaka-gentle at caring. Ang nobyo ko sa internet, paano siya naging ito ang malaking tyrant? Hoy, Hoy! Cheng, nasaan ka? Ikaw, kumaway ka. babe. Nandito ka na ba? Lalabas ako at susunduin kita. Hindi. Huwag kang lumabas. Kumaway ka lang, sapat na iyon. Sino mag-aakala? Ang online crush ko ay naging amo ko. Ay nako, hindi naman talaga siya, di ba? Kaya pala ang taong gustong makilala ng CEO ay siya. Alam ko na, paanong magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo. Dr. Zhang, anong ginagawa mo rito? Mr. Fu, kailangan mong sumama sa akin ngayon. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa ospital. Bumalik ang dating sakit ni Old Master Fu. Nasa ospital siya ngayon, ginagamot. Ano? Mahal. Pasensya na. May emergency ako ngayon. Mag-schedule na lang tayo muli. Sige. Ayos lang. Sige, mauna ka na. Iyon pala ay nagkataon lang. Natakot ako. Alam ko na. Itong mabait at mapagmalasakit na si Cheng. Paano magiging ang mainit na ulo na halimaw na yelo? Mr. Fu, panatag kayo. Ang Old Master ay nakalampas na sa kritikal na panahon. Magigising na siya. Yuan Zheng. Lolo, Old Master, ay talagang nag-aalala sa iyo, binata. Ang unang bagay, pagkatapos magising, ay tumawag sa iyo. Si G11 sa kumpanya, ayos naman ba siya? Hindi mo siya inapi, di ba? pagkatapos makalampas sa pintuan ng impyerno, bakit iniisip mo pa rin ang babaeng ito? Siya ay papasok sa pamilya Fu. Siya ay Hindi pwede. Ang old master ng babaeng iyon ay tuluyan ng naakit. Gusto niya talaga siyang pakasalan. Mr. Fu, ano ang gagawin mo? Paalisin siya mula sa Jiang Province. Huwag na siyang babalik. Ay naku. Ang asawa ng apo ko, mawawala siya sa akin. Hindi, kailangan kong lumusot pabalik sa kumpanya. Wag, Old Master. Kung si Mr. Fu malaman ito, magagalit siya ng sobra. Hindi. Mas mahalaga ba ang galit niya kaysa sa asawa ng apo ko? Kailangan ko bumalik kahit ano pa ang mangyari. Aalis ka na lang ng ganyan? Kalimutan na ang ospital ay puno ng mga informante ni Mr. Fu. Hindi ka makakalabas. Kahit makalabas ka, sa sandaling makarating ka sa kumpanya, malalaman ni Mr. Fu. Pasok. Kumusta, Mr. Fu? Nandito ako para maglinis. Ako na. Butler Wang, ito. Hindi. Kailangan kong nasa kumpanya upang bantayan ang mga bagay-bagay. Kung may magkamali, wala sa atin ang makakaya ang mga kahihinatnan. Oy, Lina. Simula nang magtrabaho ako dito, Old Master Fu ay bumisita sa kumpanya sa unang pagkakataon. Kailangan ko mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Hanggat si Old Master Fu ay aprubahan ako, hindi na ako mag-aalala na hindi ako makapasok sa pamilya Fu. Ang elevator na ito ay para sa mga importanteng tao. Sino ka ba? Umalis ka! Ginoo? Ayos ka lang ba?
Mukhang gumagana pa rin ang disguise ko, medyo successful ha. Ang manugang ko, hindi talaga ako nakilala. Lolo, wag na nating istorbohin siya. Sumakay na lang tayo sa elevator na ito, Tara. Ito hindi rin gumagana. Ano? Itong elevator ay para lang din sa mga VIP, ikaw ba? Kakasimula mo pa lang sa kumpanya, hindi mo pa alam ang mga patakaran, di ba? Mga tagalinis. Dapat sa hagdan dumaan. Paano ko naman hindi malalaman? Kailan naman nag-set ang kumpanya ng ganyang patakaran? Ngayon ko lang itinakda. Ito ay isang high-end na gusali ng opisina. Lahat ng tao dito ay elite. Siya'y mabahong janitor. Maasim at mabaho. Sumasakay siya sa elevator na ito. Paano makakasakay ang iba? Matanda na siya. Ang init at papayagan mo siyang umakyat sa hagdan. Kung ayaw niya, maraming gusto. Ikaw, Huwag nang masyadong mag-ingay. Kung malaman ng apo ko magkakagulo, Miss, okay lang, sa hagdan na lang ako. Ibilang na lang ehersisyo. sige Lolo, sasama ako sa'yo. Ang apo ko ay napakamalaga. Itong jacket mukhang mahal. Apo? Anong ginagawa mo? Tinawag ako ng apo ko dito. Sabi niya may nakita siya para sa akin na, Lolo, nandito ka na sa wakas. Matagal na kitang hinihintay. sino ka? Galing ako sa apo mo. Espesyal na pinapunta para sunduin ka. Ah, ganon? Kumusta, Direktor? Tanga! Alam mo ba kung sino ang pinigilan mo? Mula ngayon si Sante ka na? Ikaw, Oo. Ang apo kong si Changzi ay napakalakas. Narinig ko may nahanap siyang nobya, pero hindi ko inaasahan na ang nobya niya ay nagtatrabaho sa malaking kumpanyang ito at isang senior executive. Mula ngayon, sa kumpanyang ito, kaya kong maglakad ng pahilis. Lolo, dito po. Opo, Lolo, itong elevator ay inilaan para sa iyo. manugang. Salamat po. Manugang. Salamat Lolo sa iyong pagpayag. Lolo Fu ay labis na nasisiyahan sa akin. Mukhang ang pagpapakasal sa CEO ay abot kamay na. Lolo, narito na ang elevator. Bilisan natin. Siya. Magandang umaga, Direktor. Magandang umaga, Direktor. Ito ang lahat. Magandang umaga, Direktor. Magandang umaga, Direktor. Manugang. Ang iyong kumpanya, ang mga dalagang ito, Magandang umaga, Direktor. ay talagang magaganda. Pagkatapos ng lahat, sila ay kumakatawan sa imahe ng kumpanya. Lolo, dito po. Naghanda ako ng espesyal na Longjing tea para sa iyo. Dito. Lolo, okay ka lang? Kuning kita ng tubig. Ang panlasa ng apo ko ay talagang mahusay. Lolo, ito ay espesyal na inihanda ng maaga para sa iyo ang pinakamahusay na Longjing tea. Dinala ko ito mula sa aking personal na koleksyon bilang regalo para sa iyo. Mabuti. Lolo, ito ay hindi ang uri ng trabaho na dapat mong ginagawa. Pero pumunta ako rito at walang ginagawa ay hindi maganda kung makita ako ng CEO. Palagi kong naririnig na si Lolo Fu ay malaki ang pagtutuon sa detalye. Paano ko makakalimutan iyon? Ang pagkakamali ko, halika rito, nang mabilis, at linisin ito. Ikaw, inuutusan mo ako? O ano? Dito, bukod sa'yo, may iba pa bang tagalinis? Mukhang ang babaeng ito talagang akala niya tagalinis ako. Gamit ang pagkakakilanlang ito upang imbestigahan ang kumpanya ng apo ko. Hindi masama. At ikaw, Secretary G, sumama ka rin at maglinis. Ang mga sekretarya ay para lang sa CEO. Sino ka ba? Inuutusan mo siya? Sandali lang, ang CEO andito para makipagkita sa bisita. Ang malinis na kapaligiran ay titiyak na nasa magandang mood ang CEO. Sa tingin mo ba ito ay bahagi ng trabaho ng sekretarya niya? Ng mga tungkulin? Ikaw? Lolo, napakatanda mo na, napakalaki ng kumpanya. Ikaw lang hindi mo kakayanin. Matutulungan kita. Mabuti? Alam kong mabait ka.
Ikaw. Pasensya na, nadulas ang paa ko. Sa tingin ko sinadya mo. Oo, sinadya ko. Ano magagawa mo? Gusto mong magpanggap? Hayaan na lang kitang magpanggap hanggat gusto mo. Ngayon, lubusan maglinis. Ang manugang na babae. Ano bang ginawa nila? Ano bang ginawa ko? Ang kumpanya mo? Baka gusto nilang tanggalin ako? Lolo, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Sino namang mangahas na tanggalin ka? Ano ba ang shareholder nga pala? Kumusta? Anong meeting? Meron akong importanteng bisita. Yung manugang na babae, ikaw na muna. Asikasuhin mo ang trabaho mo. Maglilibot lang ako sa kumpanya. Sige, Lolo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sa kumpanyang ito, ikaw ang boss. Huwag mong pansinin yung mga kahina-hinalang tao. Ang galing ng apo ko. Nakaya niyang paamuin ang isang napakalakas na babae. At pinayagan pa niya ako maranasan kung ano ang pakiramdam ng maging malupit sa kumpanya. Anong ginagawa mo? Hinawakan lang kita. Bakit ka nag-aarte? Nakita mo ba yung babaeng yun? Ang manugang ko na babae. Kung papasayahin mo ako, papayagan ko siyang bigyan ka ng promotion. Ano sa tingin mo? Kung ayaw mong tawagan ko ang tao para paalisin ka, ilayo mo ang marumi mong kamay sa akin. Matanda, alam ko nagseselos ka lang. Puro selos. Naiintindihan ko. Ang ilang mga lalaki sumusunod lang kapag nakasabit na sa pader. Tahimik lang sila. At ang ilang mga lalaki, para sa kanilang mga partner, nananatiling tapat. Halimbawa, ang CEO ng kumpanya nyo. Narinig ko rin siya ay isang modelo ng kabutihang lalaki. Siya. Mabait siya. Sa tingin ko, masama siya. Ang apo ko at ang manugang ko, ang relasyon nila, malayo pa ang mararating. Ano ang problema? Anong nangyari? May manya sa banyo. Manyak. Sino? Seryoso. Sa opisina. Wala namang ganyan. Nangyari talaga. Anong nangyayari? Pumunta lang ako sa banyo. Tumingin ako pababa at may nakita akong tao sa ilalim. Nagpipicture sa akin. Director Lina, nakuha na niya siguro. Kailangan mo akong tulungan. Hanapin siya. Nakita mo ba? Kung sino iyon? Sobrang natakot ako. Hindi ako naglakas loob lumabas. Pero nang tumingin ako pababa, nakita ko ang kamay niya. Lalaki iyon. Kulubot na kulubot. Malamang matanda na. Siya yun. Matanda ka. Ang forma mo, ang galing-galing. Tapos ganyan ang gagawin mo. Anong kalokohan yan? Matandang bastos. Unang araw mo pa lang, bastos ka na agad? Mga guwardiya, dalhin ninyo siya. Pakawalan ninyo ako. Hindi ko ginawa iyon. Nakakagalit. Talagang grabe. Mali kayo. Kasama ko siya palagi. Hindi maaaring siya iyon. Siya ba iyon? Tingnan natin at malalaman. Ikaw. Ito, Ngayon, pwede mo na ba akong pakawalan? matandang bastos. Bilis mong burahin. Akala mo sa ganon? Wala akong magagawa sa iyo? Pangulong Fu, hayaan mong i-toast kita. Ako rin. Pangulo, may nangyaring masama. Nakatanggap lang ako ng balita. Ang matanda na naman nakalusot. Kalokohan. Kakagaling lang niya. Saan siya pumunta ngayon? Pumunta siya sa Fu Group. Kakatingin lang namin ng surveillance at nalaman na ang mga empleyado ng kumpanya na pagkamalan ang matanda na isang thug. Hinaharap nila siya ngayon. Sa sarili kong Fu Group, sino ang may lakas ng loob na mangapi sa aking lolo? Ihanda ang kotse ngayon, babalik na ako. Si, Pangulong Fu, Pangulong Fu. Kunin ang matandang manyak na ito at igapos siya, isuko siya sa pulis. Ikaw. Wala kang ebidensya. Anong karapatan mo na arestuhin ang sinuman?
Bukod dito, ang kumpanya ay hindi lang may isang matanda. Isa rin siya. Parehas siyang kahina-hinala. Hindi ako iyon. G11, alam mo ba kung sino siya? Itong walang kwentang janitor ay karapat-dapat ikumpara sa kanya. Kung anong uri ng babae ang gusto niya, makukuha niya. Bakit siya bababa sa paggawa ng isang bagay na masyadong marumi at mababa? Kung ginawa man niya o hindi, malalaman natin sa pamamagitan ng pagsuri ng iyong telepono. Hayaan mo lang kaming makita ang iyong telepono. Ito ba talaga ay ang matandang Master Fu na gumawa nito? Imposible. Ang insidente ngayon? Kahit ano paman, kailangan nating humanap ng scapegoat. G11, ang lakas ng loob mo. Ang telepono ni Lolo ay naglalaman ng mga lihim na pangnegosyo. Ang paghiling na suriin ang kanyang telepono? Ano ang balak mo? Ang tapang mong saktan ang asawa ng apo ko? Talaga bang akala mo ako ay janitor? Kaya sila magkakilala na? Bakit hindi ko narinig yun? Si Kalihim G ay may asawa na. Anong manugang na babae? Lolo, anong sinasabi mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kaya kayong dalawa ay magkapamilya, ngayon nagkakatugma na, di ba? Yung matanda, palihim na nagpe-film. Yung bata, nagtatakip, at nagtatakipan sila. Ikaw walang ebidensya. Iyan ay paninirang puri. Sa pasukan ng banyo, may kamera ba? Suriin ang recording at lilitaw ang katotohanan. Manugang na babae, iligtas mo ako. Lolo, ikaw nga talaga. Paano mo nagawa? Nagkamali ako sandali. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, iligtas mo ako. Lolo, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ang kumuha ng mga larawan. Siya lang ang pwedeng. Ano? Takot? Ang recording. Ang recording. Tanging antas ng manager ang may access. Ang mga malalaking pinuno ng kumpanyang ito nasa biyahe para sa negosyo o nakikisalamuha. Walang nasa opisina. Tatawag ako ng pulis. Ang mga pulis may karapatang makuha ang recording. G11, gumagawa ng eksena, tumatawag ng pulis para saan? Talaga bang hindi makapaghintay sirain ang reputasyon ng kumpanya? Ako. Sabi mo lang na ang antas ng manager at pataas ay may access sa recording. Kung gayon, ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya? Siyempre kaya niya. Kung gayon, bilang Fu Corporation's pinakamalaking shareholder, inutusan kita kunin ang recording. Fu Corporation. Hindi ba ang pinakamalaking shareholder si Mr. Fu? Oo, ang ibig niyang sabihin. Siya si Mr. Fu. Matandang gago ka. Sawa ka na bang mabuhay? Basurero ka lang. Paanong naglakas loob kang magpanggap na ikaw si Mr. Fu ng Fu Corporation? Mga guwardiya, bigyan siya ng isang magandang leksyon para malaman niya ang kapangyarihan ng Fu Corporation. Lina, huwag kang masyadong magpalabis. Director Lina, edad ng matandang ito ay sobrang tanda na. Paano kung may mangyari? Basurero lang. Kahit na may mangyari, ano ang magagawa nila sa akin? Sige, saktan ninyo siya. Ako ang mananagot. Papatulan mo pa ang isang matanda? Kaya mong gawin iyon. Tao ka ba? Sige, unahin natin ang bata. Pagkatapos ang matanda, para malaman nila ang kahihinatnan ng pagsasabuatan. Ikaw. Walang batas. Talagang walang batas. Halika rito. Dalhin mo rito. Fu Yuansheng. Ikaw, maliit na bastos. Bibigyan kita ng 1 minuto upang lumitaw agad sa harapan ko. Naglakas loob sila na saktan ang aking lolo. Matandang gamit ka. Nakakasira ka ng paningin. Isang basurero tulad mo, akala mo ito ay makakapagbigyan ka ng oras? Sinasabi ko sa'yo, mag-isip ka lang. Anong ibig mong sabihin? Bugbugin siya hanggang mamatay. Ikaw. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Pangulo. Ako. Pangulo. Yung dalawang yon, naglakas loob silang magkasabwat na lihim na kumuha ng litrato ng mga babaeng kasamahan sa kumpanya. At siraan si Mr. Fu. Tinuturuan ko lang sila ng leksyon para sa'yo. Sinasabi mo siya ang kumuha ng mga litrato. Siya si Mr. Fu. Tama, Pangulo. Huwag kang magalit. Siguradong hindi ko hahayaang si Mr. Fu masira ng walang dahilan. Itong walang kwentang janitor. Gagawin ko, tuturuan siya ng magandang leksyon. Tanga. Paano naman ang lolo ko? Sandali. Dahil si Fu Yuancheng nandito, na pwede ba nating tingnan ang surveillance footage? Sino ka ba sa tingin mo? Papaano mo nagawang tawagin ang ating Pangulo?
sa pangalan. Sabi niya, check-in. Eddie check-in. Check-in ang surveillance. Pangulo, hindi natin ma-check ang surveillance. Kailangan lang nating magbuhos ng maruming tubig sa taong iyon at iyon na. Lina, ikaw talaga ang mahusay na direktor. Ako lang ay isinasaalang-alang ang lahat para sa'yo. Pangulo, nakuha na ang surveillance footage. Kaya siya pala. Siya nga talaga. Mahal na daig ako ng pagnanasa. Iligtas mo ako, pakiusap. Presidente, sa tingin ko lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Baka si Lolo ay nagmamadali at napunta sa maling banyo. Maling banyo? Kung gayon, bakit kailangan mo ng telepono para kumuha ng lihim na larawan? Oh, Isa lang itong namapikturan. Magbayad lang ng kompensasyon para sa emosyonal na distress at iyon lang. Ano? Isa ka lang mababang empleyado. Sa tingin mo kaya mong kalabanin ang Fu Group at manalo? Wala akong pakialam kung sino iyon. Kung nagkamali ka, dapat kang parusahan. magaling, Wanwan. Ikaw talaga ang napapansin ko. Lolo, nasa kumpanya tayo. Kung gusto mong ipahayag ang iyong nararamdaman, pumili ka man lang ng tamang oras at lugar. Lolo. Ikaw nga talaga. Siya, si Old Master Fu. Kung gayon, sino siya? Manugang, hindi mo alam. Ako ang bagong upahang janitor. Matandang tanga. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ito. Manugang, hindi ka nagtanong. Sino ang tinatawag mong manugang? Huwag mong sabihin niyan. Seguridad, alisin ang kasuklam-suklam na matandang ito dito. Opo, ma'am. Manugang, Presidente, pasensya na. Kasalanan lahat ng matandang iyon. Dinaya niya ako. Akala ko siya si Old Master Fu, kaya ako nag-effort pa para protektahan siya. Presidente, hindi ko intensyon na gumawa ng problema para kay Old Master Fu. Presidente, paghuhusga ng katarungan batay sa katayuan, Fu Yuancheng. Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya. Ito ba ang paraan ng pagsasanay mo sa iyong mga tauhan? Old Master Fu, pasensya na. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Nagtrabaho ako sa kumpanyang ito masipag sa loob ng 10 taon. Nakikiusap ako. Pakiusap. Bigyan mo ako ng konsiderasyon. Old Master Fu. Dahil hinahamak mo ang trabahong janitor. Sige, mula ngayon, ibababa ka mula sa director sa janitor. Ikaw mismo mararanasan mo ito. Ang iba pa, sa mga nang-aapi sa pamamagitan ng pag-abuso ng kapangyarihan, lahat ay tatanggalin. Brat, halika rito. G11, siguradong alam mo na agad tungkol sa pagkakakilanlan ni Old Master Fu. Wala iyon. Sinira mo ako. Hindi kita pakakawalan. Umalis ka na naman sa ospital, para saan? Ay, naku. Nakatuon ako sa away. Nakalimutan ko ang mahalaga. Ikaw na malikot. Kailangan mong mangako sa akin na hindi mo kailanman sisibakin si Secretary G. Anong uri ng gayuma ang ibinigay niya? Sa'yo? Para puntahan mo ako rito mula sa ospital para lang sabihin yan? Sabihin ko sa'yo kung akala mo magiging lola ko siya. Huwag mo nang isipin. Ano ba ang iniisip mo? Mukha ba akong matandang naghahabol ng batang babae? Siya ang napili kong maging asawa mo. Mas imposible pa. Mayroon na akong Xiangwan. Hayes, mukhang hindi pa alam ng batang ito na si Wanwan ay talagang si Ching Cheng Xiangwan. Ngayon, silang dalawa hindi magkasundo, kaya hindi ko pa masabi sa kanya. Kapag humupa na ang tensyon, sasabihin ko na sa kanya, well, ako, wala akong pakialam. Kapag nalaman kong sinibak mo siya, mamamatay ako. Sa harap mo. Sige, pinapangako ko sa'yo. Assistant Shu, ibalik mo ang matanda. Walang bawi. Huwag mong sisirain ang iyong pangako. Itong si G11, talagang may kakayahan. Para mapaiyon ang lolo ko na mamagitan para sa kanya ng personal. Kanina lang, sa huli, siya pinrotektahan si lolo. Pababayaan ko siyang manatili ng ilang araw pa. Mahal, kumain ka na ba? Nitong mga araw, ang kumpanya ay gulo-gulo. Wala akong oras na makita ka ulit. Mahal, pasensya na.
Ang agent ko ay sobrang sipag. Okay lang. Magkikita tayo kapag tapos na. G11, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba na bawal sa kumpanya ang romansa sa opisina? At naglakas loob ka pa na ligawan ng CEO? Si G11 ay may relasyon sa punong ehekutibo. Nako, imposible. Kung gayon, siya ay magiging ang asawa ng punong ehekutibo. Huwag kang magpakatanga. At ko ay may parehong larawan sa profile ng punong ehekutibo. Yun lang, at may gusto na akong tao. Huwag pa laging akong pinaghihinalaan at ang punong ehekutibo na may relasyon. Hindi ako mahuhulog sa ganyan malupit na pabago-bago ang kalooban. G11. Sinabi ko na sa iyo, hindi pinapayagan ang mga empleyado na magsalita ng masama tungkol sa punong ehekutibo sa kanyang likuran. Ikaw, bawas ang sahod mo. Bakit tuwing nagsasalita ako ng masama tungkol sa kanya, naririnig niya lagi? Sumama ka sa akin. Ang larawan sa profile ng punong ehekutibo ay pininta ng isang henyong pintor na ginawa lalo para sa kanya. Paano may gagamit ng kopya? Siya nga ang punong ehekutibo. G11, mukhang hindi ninyo alam ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pag-alis sa iyo bago malaman ng punong ehekutibo kung sino ka. Sa loob ng kalahating oras, kunin lahat ng mahalagang datos mula sa file at i-filter lahat. 1 segundo lang ang huli at mag-ulat ka sa HR. Kalahating oras. Baliw ka ba o ako? Hindi mo kaya? Kung ganoon, mag-empake ka na ng gamit mo ngayon din. Gagawin ko. Presidente Fu, hindi ba't nangako ka lang sa matanda ilang araw na ang nakaraan na hindi mo sisishin si Secretary G? Ang sinabi ko lang ay hindi ko siya sisishin. Kung siya mismo ang mag-resign, wala akong magagawa. Secretary G, ang presidente ay napakamapaglalang. Bakit kailangan mo siyang saktan? Assistant Shu, ipaalam sa HR. Oy, darating na, darating na. Eksaktong kalahating oras. Sa digmaan sa negosyo, bawat segundo ay mahalaga. Ito sa iyo ay luma na. Assistant Shu, ibigay sa kanya ang pinakabagong bersyon. Magpatuloy sa pag-filter. Presidente Fu, alam kong mali ang magsalita sa likod mo ay hindi tama. Pero kung gusto mong maghiganti sa akin mo lang ilabas. Ang paggamit ng mga ganitong parang bata na paraan para pilitin akong umalis ay imposible. Ikaw, isang mapagmataas na presidente, hindi mo malalaman ang trabahong ito kung gaano ito kahalaga para sa akin. Si Secretary G ay astig, no? Eto, ang dokumentong ito, kailangan ng susubaybay. Tungkol ito kay President Wang ng Haohan Group. Sino ang pupunta? Hindi ako pupunta. Si President Wang na iyon mahilig uminom at mangbabae. Tuwing pupunta tayo, sinasalingit tayo, o pinipilit uminom hanggang sa muntik na tayong mamatay. Eksakto, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pumunta. Nasunugan na tayo ng ilang beses. At ang kabilang panig ay, isang malaking kliyente ng kumpanya. Hindi ko kayang saktan siya. Babaeng ito, naglakas loob siyang suntukin ako noong huli. Ngayon na ang pagkakataon ko para maghiganti. G11. Pumunta ka sa Desheng Restaurant at aliwin si Mr. Wang. Mr. Wan, mayroon pa akong trabahong ibinigay ng presidente na hindi ko pa natatapos. Kung lalabas ako, kailangan kong ipaalam sa presidente. Mr. Wang ay naghihintay na sa restaurant. Kung mahuli ka at maantala ang isang malaking proyekto ng kumpanya, sa tingin ko,
Hindi na kailangan na manatili ka sa kumpanya. Eksakto. Mr. Wang siya ang pinakaayaw maghintay. Sige, naiintindihan ko. Mr. Wang, pinadalhan ka namin ng isang napakagandang babae. Ito ay espesyal na regalo ng aming kumpanya para sa iyo. Magsaya. G11, sa pagkakataong ito, gagawin kitang magbayad ng halaga. Sa Fu Group, ang mga babaeng kasamahan ay lahat kasing selang ng tubig. Ginagawa nila akong talagang makati. Lahat sila ay kasing talino ng mga unggoy. At sa likod nila, may Fu Group na nagpoprotekta sa kanila. Hindi madaling lapitan sila. Ngayon, nagdala ako ng isang espesyal lihim na sandata. Wang De, baliw ka ba? Kung malaman ito ni Mr. Fu, mamamatay tayo ng walang libingan. Nakikita mo ito? Ito ay galing sa top management ng Fu Group, espesyal na iniutos. Baka ang babaeng ito ay si Mr. Wan's alay para sa atin upang paglaruan. Pasensya na. Mr. Wang, nahuli ako. Tunay na isang napakagandang babae. Pasok, pasok, pasok. Umupo, umupo. Nahuli? Pareho pa ring patakaran. Inom, Hindi, President Wang. May trabaho pa tayong tatapusin. hindi ba sinabi sa'yo ng amo mo na ang pag-inom kasama ako ay trabaho mo? Kung ayaw mo ng inuming ito, ayos lang. Pero ang trabaho ay hindi na posible. Fu Yuancheng ay laging gustong itaboy ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na pwedeng guluhin ulit. Inom ako. President, alam kong mali ang ginawa ko na magsalita ng masama tungkol sa'yo sa likod mo. Pero kung gusto mong maghiganti sa akin, diretsuhin mo na lang ako. Pagsubok na gamitin ito, paraan ng bata, para pilitin akong umalis, ay imposible. Ikaw, isang dakila at makapangyarihang presidente, hindi malalaman kung gaano kahalaga ang trabahong ito sa akin. G11, pumasok ka. G11, mula ngayon, ang mga hindi makatwirang mga gawaing, hindi na kita bibigyan. Humihingi ako ng tawad sa'yo. President, Secretary G ay ipinadala ni President Wan upang aliwin ang grupo ng Hauhan President Wang. President Wang, ang lalaking iyon ay napakamanyak. Hindi ba tahasang pinagbawal ng kumpanya ang pagpapadala ng mga babaeng kasamahan sa mga social event mula ngayon? Tumuloy sa Desyeng Mansion agad. Oh, Itong sekretarya, ha? Talagang maganda. Dahan-dahan lang. Kukunin namin siya sa hotel mamaya. Pagkatapos niyan, sayo na. Secretary G, nakikita kong hindi ka marunong uminom. May handa na akong kwarto. Isasama kita para magpahinga. Lumabas ka. Ano ba talaga ang nilagay mo sa inumin? Isang bagay para mas maging madamdamin ka mamaya. Konting bagay. Binabalaan kita. Kabilang ako sa Fu Group. Anong tapang mong gawin ito? Pananagutan ka ng Fu Group. Ha 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 ha. Nene, kung hindi dahil sa kumpanya mo na nagpapahiwatig na gawin ko ito, hindi ako maglalakas loob. Tingnan mo, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Sinabi sa'yo ng Fu Group na gawin ito. Sa loob ng kalahating oras, lahat ng mahahalagang dokumento mula sa data ay dapat salain. Kahit isang segundong huli, sa HR ka na nag-report. Sa digmaan sa negosyo, dapat makipagkarera sa oras. Ito ay expired na. Assistant Shu, ibigay sa kanya ang pinakabagong kopya. Ipagpatuloy ang pagsasala. Fu Yuancheng, para maalis ako. Wala kang inuurungan. Fu Yuancheng, hindi ka tao. Fu Yuancheng, hindi ka tao. Ang lakas ng boses niya, at ang tigas niya. Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Bumalik ka.
Saan ka pupunta? Secretary G? Secretary G, saan ka pupunta? Hiningi mo yan. Pinagbibigyan kita sa pagtingin ko lang sa'yo. At sinaktan mo ako. Ang lakas ng loob mo, saktan ako. Puta, walang utang na loob. Tapos tayo hindi pupunta sa hotel. Gawin natin dito, mga pare. Lumayo ka. Huwag kang lumapit. Huwag. Huwag. Huwag kang lumapit. Lahat kayo, lumayo. Ikaw. Mr. Fu, anong nagdala sa'yo? Lakas ng loob mo hawakan ang mga tao ko. Gusto mong mamatay? G11. Fu Yuangheng. Ayos ka lang? Bastos ka. Ang mga mapagpanggap, malupit ang kamatayan. G11. Assistant Shu, maglabas ng anunsyo. Fu Group ay blacklist ang buong Hauhan Group. Opo. Mr. Fu, pakiusap. Mr. Fu, patawarin mo kami. Alam naming nagkamali kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Oh, Mr. Fu! Mahal. Ikaw ba? G11 gising ka. Huwag mong gamitin ang alak para hayagan akong akitin. Hindi ako lasing. Subukan mo ako. Anong subukan? Ang amoy ng alak sa aking hininga, hindi ba malakas? Mr. Fu, Mr. Fu, Mr. Fu. Hindi ko alam na siya si Mrs. Fu. Kung alam ko lang, kahit 10 beses ang tapang, hindi ko gagawin. Ako rin. Hindi siya asawa ko. Mahal. Ang ganda ng katawan mo. Ang sarap mo. G11, ano ang tinitingnan mo? Lumabas. Assistant Shu, itali sila at iabot sa mga autoridad. Itali sila at dalhin. Mr. Fu, Mr. Fu, Mr. Fu. Dalhin itong baliw na babae upang maghinay. Presidente, Secretary G, hindi ito mukhang kalasingan. Nadroga siya. Kung gayon, dalhin siya sa ospital. Ito, ang pagpunta sa ospital ay hindi makakatulong. Assistant Xu. Guwapo ka talaga. Uy, hindi. Hindi iyon? Ito? Ito? Mag-isip ka ng mabilis. Si Presidente, may isang paraan. Ito ang kuwarto ni President Wang, nakaka-reserve lang. Ang antidote ay... G11, bitawan mo. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Itong babae. Tingnan mo ng mabuti. Medyo maganda pala. Kung hindi lang ang bibig niya, ay hindi masyadong matalas. Gusto mo bang tulungan kita? Tama ba? Oh, Huwag kang magsisi. Kalihim G. Ang malamig na tubig para sa tulad mo ang pinakamabisa, dito ka lang at maghugas ng ulo. Kapag malinaw na ang isip mo, pwede ka nang lumabas. Uyu Ancheng, huwag kang umalis. G11, ikaw.
Mukhang hindi sapat ang lamig ng tubig, dapat kang magbabad pa ng kaunti. Ang gamot na iyan ay tiyak na kumakalat sa pamamagitan ng amoy. Kung hindi, paano ako magkakaroon ng urge na halikan siya? Hindi ako lasing. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Subukan ang ano. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Hinalikan ko talaga ang amo ko. Lumabas ka kapag nahimasmasan ka na. Paumanhin, Presidente. Pasensya na sa abala ngayon. Bakit wala kang suot na damit? Basang-basa ang mga damit ko. Ang puting damit na iyan ay mas lalong magiging kita. Assistant Xu. Magdala ng damit para kay Secretary G. Salamat, Presidente. Sa halip na magpasalamat, ilagay mo na lang ang effort na iyan sa pagiging mas matalino sa trabaho. May naglagay ng gamot sa inumin mo, at hindi mo man lang alam. Wala pa akong sinasabi tungkol sa iyo. Gusto mo akong tanggalin? Gawin mo ng hayagan at patas. Para masiyahan ang kliyente, lulan mo akong nilagyan ng gamot at nagkunwaring bayani. Anong ibig sabihin yan? Ikaw ang magsabi, may nag-utos kay Presidente Wang naluluan ka. Hindi ba ikaw iyon? Secretary G, sa iyong paningin, gaano ba kababang uri ang pagkatao ko? Pareho lang tayo. Sa iyong paningin, hindi rin ako maganda. Ikaw? Kalimutan na. Siguradong iimbestigahan ko ito bukas, malalaman kung sino ang may gawa, at bibigyan kita ng paliwanag. Sa aking kumpanya, hindi ko papayagan ang mga taong mapanlinlang na ito. Pasensya na, Presidente. Salamat sa pagpapaabala mo para ihatid ako sa bahay. Mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang mag-alala, ang nangyari sa iyo ngayon, bukas ay gagawin ko sila ay magbabayad ng 1,000 beses. Ay naku, ay naku, ay naku. Bakit ako tuwing naiisip ko ang Presidente, hindi ko maiwasang maalala ang eksenang iyon. Ngumiti ba ang presidente? President, mula kay G. Wang, nakumpirma namin kung sino ang nag-utos na lagyan ng droga si Secretary G. Si Lina. Paano nilang dinalaw ang mga tauhan ko, at gumamit ng mga maruruming paraan? Assistant Xu, ipagbigay alam sa buong kumpanya. May mahalagang anunsyo ako bukas. Oo. May iba pa ba? Kamakailan ay iba ang trato mo kay Secretary G, medyo naiiba. Dati hindi mo siya pinoprotektahan. Assistant Xu, kung sobra kang libre, pwede kitang bigyan ng mas maraming trabaho. Hindi, Presidente, hindi ako libre. Nagkamali ako. Ano? Alam ni Mr. Fu. Si? Alam ko. Naku, bukas, ang CEO ay tiyak na hindi ako pakakawalan. Ano ang gagawin ko? Ang profile picture ng CEO ay iginuhit ng isang henyong artista eksklusibo para sa CEO. Paano may ibang gagamit ng pareho? Yun pala ay ang CEO. G11. Mukhang hindi nyo alam ang pagkakakilanlan ng isa't isa. G11 ikaw at ang CEO ay nasa online relationship. Kung aalis ako, ikaw ay magiging asawa ng CEO. Anong problema? Ang bagong tao sa kumpanya, Secretary G, boses niya ay parang boses ni Lina sobrang parehas. Kakatawag ko lang sa kanya. Nang marinig ko boses niya, akala ko si Lina ang tumatawag sa akin. Oo, may ilang beses na halos hindi ko masabi. Eksakto. Lina.
Yung pinadala ko sa iyo, yung social media account na yon, kung kailangan mong i-hack, gaano kahirap? Doble ang babayad ko sa iyo. Kailangan ko ito sa lalong madaling panahon para makuha ang account na ito. G11, maniwala ka man o hindi, bukas ikaw ang aalis, hindi ako. G11, tigilan mo na yan. Kung mag-iisip ka pa, mabibigo mo si Acheng. Siya nga pala, Acheng. Naku, nakalimutan ko ang sanggol. Uy, sanggol. Acheng ngayon, ako ay abala sa maghapon at nakalimutang sumagot sa mensahe mo. Okay lang. Medyo abala rin ako. Acheng. Kung isang araw tayong dalawa, ang isa sa atin, ay hindi sinasadyang gumawa ng bagay tulad ng pandaraya, sa tingin mo ba ang relasyon natin ay magpapatuloy pa? Sanggol. May alam ka ba? Ako, mayroon akong isang bagay. Gusto kong ipagtapat sa iyo. Mayroon din akong sasabihin sa iyo. Ngayon, ako. Cheng. Ako ay marahas na hinalikan ng isang babaeng empleyado. Pero huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nasa puso ko. May gusto kang ipagtapat sa akin. Ano yun? Ang account ko, nahack. Binibini G, kailangan mong isumite ang datos na may kaugnayan sa account. Ang account ay mababawi sa loob ng 3 araw. Pwede bang mas mabilis? Ito na ang pinakamabilis. Van? Ayos ka lang? Ang nangyari kahapon ay kumalat na sa buong kumpanya. Ayos lang ako. Si Lina ay talagang masyadong masama. Pero paano siya maging mahinahon kung malapit na siyang makuha ang nararapat sa kanya? G11, nakatakas ka sa kapahamakan kagabi. Swerte ka. Ngayon, hindi na ganoon kadali. Lina, tagalinis ka na lang ngayon. Anong pinagyayabang mo? Ang CEO ay nagbigay na ng utos para kumilos sa iyo. Parusa ba ito o iba pa? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sobra kang mayabang kahit sa huli. Posible kaya na ang CEO nagbago na ang isip niya? Ang bagay na ito, talagang malalaman ko kung sino ang gumawa nito bukas at sasabihin ko sa iyo. Sa aking kumpanya, hindi ko papayagan ang isang taksil na umiral. Naniniwala ako na ang CEO ay haharapin ito ng seryoso. CEO, gaya ng iyong utos, ang pulong ng buong kumpanya ay gaganapin sa loob ng 5 minuto. Gayunpaman, si Lina ay matagal na sa kumpanya. Ang pagsipa sa kanya ay maaring hindi maganda ang tingin. Kailangan magbayad para sa ginawa nila. Ang presyo. G11, lahat ay dahil sa iyo. Na ang CEO ay ginagawang ganyan ako ng walang awa. Dahil ganyan ang sitwasyon, huwag mo akong sisihin sa pagnakaw ng iyong pagkakakilanlan. Cheng, magandang umaga. Miss na miss kita. Mahal, magandang umaga. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka? Ako, presidente, ito ay espesyal para sa iyo. Ang kape na ginawa ko. Subukan mo. Hindi na ako ang presidente mo. Lina, itutok mo ang iyong enerhiya sa tamang bagay. Iyan ang pinakamahalaga. Presidente, mayroon ka bang maling pagkakaintindi sa akin? Ito ang unang pagkakataon na sinabi mong mismo ako. Sobrang saya ko. Kung ito ba ay maling pagkakaintindi, ay malalaman din. Mahal, bakit ka nanliligaw tapos tatakas? Presidente, pasensya na sa iyon. Si Acheng ko ang nagpapadala sa akin ng mensahe. Naabala kita. Imi-mute ko na ito. Cheng. Ano ang pangalan mo online? King Cheng Xiang Wan. Assistant Xu. Paano nangyari iyon? Ikaw si Xiangwan. Presidente, parang kilala mo ang account na ito ako. Ito ay personal kong account. Bukod sa pamilya ko, hindi ako nagdagdag ng iba pang kasamahan. Pabayaan ka na.
Ako si Ai Cheng. Cheng? Cheng, ikaw ba talaga? Cheng, anong problema? Alam mo na ako. Hindi ka ba masaya? Ang Xiangwan na kilala ko hindi gagawin ang bagay tulad ng pag-akusa sa isang babaeng kasamahan. Paano naging siya? Lina, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ang account ba na ito talaga sa iyo? Alam mo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin. Cheng, ano ang sinasabi mo? Account ng ibang tao? Nakalimutan mo na ba? Kahapon, pumunta ka sa ospital para samahan si Lolo? Ako, kaninang umaga, naalala mo ba ang sinabi ko para aliwin ka? At ilang araw ang nakalipas. Noong nag-away tayo, galit na galit ako kaya sinabihan kitang, wag mo na akong abalahin. Sa kabutihang palad noong araw na iyon, nabasa ko na ang mga chat logs ni na G11 at ng presidente mula noong nakaraang linggo. Pero ikaw, bakit mo pinaratangan isang babaeng kasamahan? Ang Xiangwan na kilala ko ay talagang hindi gagawin ang ganoong bagay. Ako ay ilang araw ang nakalipas. Iyong Mr. Wang mula sa kumpanya sinubukan niya akong pilitin na sumama sa kanya. Tumanggi ako. Kaya nagtanim siya ng sama ng loob. Gusto niyang maghiganti sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magre-resign ako ngayon din. Mahal. Pasensya na. Gusto ko lang tiyakin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Cheng, ang bait mo sa akin. Yuan Cheng, hindi ba sinabi mo may sasabihin ka ngayon? Simula ngayon, ibalik si Lina bilang direktor. Pero si Lina ang nag-setup kay Wanwan. Ang bagay na ito ay naimbestigahan na, at hindi si Lina. Ang sinumang nagkakalat ng chismis ay mabigat na parurusahan. Cheng, gutom ako. Isasama kita kumain. Si Lina talaga. Nakabitaw pa ang CEO. Wanwan, si Lina ay tiyak natututukan ka pa mula ngayon. Haharapin ko ang anumang dumating. Hindi ako takot sa kanya. Hindi ako takot sa kanya. Yuan Cheng, akala ko talaga ikaw ang magbibigay ng hustisya para sa akin. Hindi ka si Cheng. Pero bakit ang makita kang kasama ng ibang babae sobrang sakit? Ganun ba kawala sa kontrol ang CEO? Napaka-bold kahit sa opisina. Mukhang si Lina ang magiging asawa ng CEO. Ay, sigurado na. Hindi tayo pwedeng mang-insulto sa kanya mula ngayon. G11, napakapait. Marunong ka ba talagang gumawa ng kape? Ito ang kape ng CEO. Itim na kape lang ang iniinom niya. Mukhang hindi ka talaga bagay maging personal secretary ni Yuan Cheng. Kaya, ililipat ka sa business department ng kumpanya upang gumawa ng mas maraming mga errand para sa kumpanya. Kailangan ito ng pahintulot ng CEO. G11, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Yuan Cheng. Kung gusto mo pa ring manatili sa tabi ni Yuan Cheng, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. G11, araw-araw, nasa tabi ka ni Yuan Cheng. Ang tsansang malantad ako tumataas ng 1%. Kailangan kitang tanggalin. CEO, sa kumpanya, ikaw at si Secretary G ang pinakamalapit. Medyo nagseselo si Director Lina na naiintindihan naman. Basta. Basta ano? Ayon sa mga kasamahan, nakita nila si Director Lina na gusot-gusot na lumalabas sa opisina mo. Ngayon, iniisip ng lahat na hindi mo mapigilan ang sarili mo sa trabaho na nagparty gabi-gabi, pati't mga kliyente ay nagbibigay ng mga regalong pampalakas ngayon. Kung hindi lang dahil alam niya kung sino talaga si Xiangwan. At natatakot ako na kung masyado ko siyang pipilitin, baka saktan niya si Xiangwan. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa pagsabay sa kanya. Sobrang yabang na niya.
Yung bagay na pinasuri ko sa iyo, kamusta na? Ang account na Ching Cheng Xiangwan hindi naka-real name verification, kaya hindi ko malaman kung sino iyon. Pero sinuri ko ang IP address ng pag-login. Madalas itong gumagamit ng network ng kumpanya natin. Tiyak na isang tao sa loob ng kumpanya. E di suriin isa-isa. Opo, Lina, ito ang kilalang artista sa buong mundo obra ni Wan Lun. Ang aming punong ehekutibo ay gumastos ng malaking halaga upang makuha ito sa auction. Ngayong gabi sa piging, ito ay ihaharap bilang regalo kay Ji Zhao. Ganoon ba? Lina? Si Ji Zhao ang aming pinakamahalagang kliyente. Ikaw. Tandaan, ang pinturang ito ngayong gabi. Papuntahin si G11 ihatid ito sa piging. Ang pinturang ito hindi namin binuksan o hinawakan. Kung may magkamali, siya, si G11, ang may pananagutan. Okay. Yang. Tagay. Maligayang kaarawan. Ubos. Ang regalo sa kaarawan na inihanda ko para kay Ji Zhao. Oh, noong nagmamadali akong pumunta, sobrang nagmamadali ako. Kaya hindi ko sinasadyang nakalimutan ito, pero nagpadala na ako ng tao upang kunin ito mula sa safe. Darating ito agad. Sino ang nagpadala? Ah, narito na. Ji Zhao, ang aming Fu Corporation ang regalo sa kaarawan na inihanda namin para sa iyo ay dumating na. Ang ibinigay sa akin ni President Fu, tiyak na pambihira. Lahat, lumapit kayo at tingnan ninyo ang ibinigay sa akin ni President Fu para sa aking kaarawan. Hindi na kailangang mag-ingay. Ito ay orihinal na gawa ni Wan Lun. Lahat ay gustong masiyahan ang kanilang mga mata. Yuan Cheng. Kalihim Ji, buksan ang pintura at ipakita sa lahat. G11, sa pagkakataong ito, kahit si Yuan Cheng ay hindi ka maililigtas. Wow. Tingnan mo, ang mga brushstroke. Malinaw, ito ay gawa ni Wan Lun. Wow. Tulad ng inaasahan mula kay Presidente Fu, talagang malaking kilos. Nakuha ang gawa ni Master Wan. Oo. Sa buhay na ito, sapat na ang makita ang gawa ni Master Wan. Masaya na akong mamatay. Ano? Anong nangyayari dito? Hoy, sino ang may tapang na sirain ang gawa ni Master Wan? Wan, ikaw nagkakamali ka ba? Akala mo ba nagamit ko iyon at sinira mo ng sadya? Sa trabaho, lagi mo akong tina-target sa lahat at hindi kita sinumbatan. Ngunit ang pinturang ito ay para sa regalo kay Presidente Zhao. Hindi ako iyon. Kinuha ko ito mula sa kumpanya at dinala dito. Hindi ko ito binuksan. Tigilan mo ang pagpapanggap. Mula sa paghahatid hanggang sa inspeksyon at sa safe, ikaw lang ang humawak. Secretary G, kung aaminin mo lang ang pagkakamali mo, hindi ka namin pahihirapan. Hindi pahihirapan? Kalokohan. Hindi. Sino ka ba? Ito ay gawa ni Wan Lun at sinira mo ito dahil sa kagustuhan mo lang. Eksakto. Presidente Gu, ang mababang empleyadong ito ay may kapal ng mukha. Kung hindi mo siya aaksyonan ngayon, paano kami magkakaroon ng tiwala para pag-usapan ang kooperasyon sa iyo? Sa panahon ngayon, ang mga batang babae ay marunong talagang magpanggap. Presidente, hindi talaga ako iyon. Alam kong karaniwan hindi mo ako pinagkakatiwalaan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko talaga ginawa. Tama na. Ang bagay na ito ay sisiyasatin ng Fu Corp ng lubusan. Oo, Presidente Fu. Masyado ka pang bata. Itong pagpapanggap na inosente, ang pag-arte bilang inosenteng dalaga, sila ang magaling manlinlang. Dahil ibinigay mo ang pintura sa akin, may karapatan akong parusahan siya. Sa palagay ko, hindi ka dapat manatili sa Fu Corp. Hindi. Sa lalawigang ito, ikaw ay isang panganib. Kinakatawan ko ang buong Zhao Group para i-blacklist siya. Blacklist? President Zhao. Hindi ba iyon sobra na? Tama, G, Zhao. Hanggat si Kalihim G ay umamin sa kanyang pagkakamali at handang magbayad, hindi natin kailangang gawing mahirap para sa kanya. G11. Humingi ka ng tawad. Presidente, hindi talaga ako ang sumira niyon. G11, alam kong matigas ang ulo mo. Nakakapagtaka. Isang tao lang ang humawak sa pinturang ito. Kung hindi ikaw, ako ba? Akala mo ba na ang pagpapanggap na inosente ay makakapagligtas sa iyo? Sana all, ayaw mong umamin? Sa tingin ko, ikaw ay isang taong hindi susuko hanggat wala sa dead end. Kaya huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako. Mauna na ako. Ang aming kumpanya, Ji Zhao. Ang aking empleyado, ako na ang bahala. G11.
Sinasadya mong manira ng ari-arian. At sa pamamagitan nito ay formal kang tinatanggal sa Fu Group. Kunin mo ang pinturang sinira mo at umalis ka na rito. Yuan Cheng, hindi ba ito masyadong maluwag para sa kanya? Bago ako magdesisyon, kailangan ko bang humingi ng opinyon mo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kalimutan mo na. Ang pag-alis kay G11 ay sapat na. Lumabas ka, Kalihim G. Sige, sige. Huwag mong sirain ang saya. Tuloy-tuloy lang sa pag-inom. Cheers. Inom, inom, inom. Kalihim G, ginawa ito ng presidente para protektahan ka. Lahat ng tao rito ay mga big shots sa Jiang Province. Magagawa nila ang gusto nila. Maaari ka nilang durugin tulad ng langgam. Alam ko. Special Assistant Shu. Pakiusap, tulungan mo akong sabihin sa presidente na ako mismo ang magpapatunay ng aking pagiging inosente. Oy, Shuhe. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Kailangan kong magpatakbo ng fingerprint analysis. Kailangan kong kolektahin ang fingerprints ng ibang tao, tama? Okay, walang problema. Yuan Cheng, simula nang magkakilala ulit tayo, hindi pa talaga tayo nagsabayan kumain. Abala lately. Yuan Cheng, sige. Ipangako mo sa akin na ngayong gabi lahat ng oras mo ay akin. Okay? Sige. Ngayong gabi, kailangan kong maging ang tunay na Mrs. Fu. Yuan Cheng, ikaw ay lumalayo sa akin. Hindi na ako makapaghintay. Yuan Cheng, Bumalik na ang taong iyon, bakit parang pamilyar na pamilyar? sa tingin ko, sobra na ang inom ko. Xiangwan. Dati, noong nag-uusap tayo, narinig kong sabi mo na kaya mong uminom ng marami. 1,000 inom hindi nalalasing. Hindi iyon. Hindi ang alak ang nakakalasing, kundi ang umiinom. Yuan Cheng, bilisan mo at inumin ito. Kumusta, handa na ang order mo? G11. Akala mo na ganyan ang suot mo, hindi kita makikilala. Ano na namang gagawin mo? Sa baso tiyak may mga fingerprint. Anong problema sa restaurant na ito? Ang bagal pa ng paghahatid ng pagkain. Pasensya na, ma'am. Nandito na ang pagkain mo. Enjoy. Wala ka bang mata? Ang aking mamahaling gown sa gabi. Paumanhin, ma'am. Pasensya na talaga. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad? Ang aking magandang mood ay nasira? Kaunting tapon lang. Linisan mo na lang sa banyo. Yuan Cheng? Sandali lang. Babalik ako agad. Ginoo, marumi ang baso mo. Kukuha ako ng bago para sa iyo. G11. Anong ginagawa mo dito? Sinibak mo ako. Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho para sa sarili ko. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo? Ang ebidensya ko. Kung gayon, ang pribadong silid na ito ay magkakaroon ng ibang serbidor. Ginoong Fu? Alam ko, si Lina ang kasintahan mo. Pinoprotektahan mo siya, hindi ako. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang linisin ang pangalan ko sa sarili kong paraan. Masyado ba iyon? Ang sikat na painting na iyon, sino ba talaga ang sumira nito?
Malalaman natin sa ilang araw. May gagawin sa kusina. Babalik na ako doon. Ang tigas ng ulo na iyan talaga namang nagpapaalala sa akin kay Xiangwan. Assistant Shu, kakagaling ko lang sa banyo. At dinatnan ako ng regla. Pwede mo ba bilhan ako? Assistant Shu, pasensya na sa abala. Sige Miss Lina, maghanap lang po. Yuan Cheng, hindi ka patas. 3 inumin na siya, at wala ka pang isang higop. May gagawin ako sa opisina. Mag-enjoy ka sa pagkain mo. Yuan Cheng? Ang babaeng si Lina gamit na naman ang parehong taktika. Yuan Cheng? Okay ka lang? Assistant Xi? Yuan Cheng, wala si Assistant Shu ngayon. Lumabas siya para bilhan ako. Ngayong gabi, sasamahan mo ba ako? Nasaan ang telepono ko? Yuan Cheng, nalobat ang telepono mo. Sinabi ko na sa kumpanya, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, walang makakagambala sa atin. Walang darating. Plano niya ang lahat. Masama ang pakiramdam ko. Kung magpapatuloy ito, mawawalan ako ng kontrol. Ang sikat na painting na iyon. Sino ba talaga ang sumira nito? Malalaman natin ang resulta sa ilang araw. May trabaho pa sa kusina. Babalik na ako sa trabaho. Tama, nandito pa si Jiwanwan. Lina. Unang beses natin ito. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Kunin mo ang coat ko. Tara sa hotel. Yuan Cheng, pumayag ka. Yuan Heng. One. One. Van, uwi na. Tara, mag-midnight snack tayo. Pasensya na, manager. Maaga pumanaw ang asawa ko. Umuwi ako pagkatapos ng trabaho. May 2 akong anak na pinalalaki. May anak ka? Eh di kalimutan na. Kapag nasa labas ka, ikaw ang nagtatakda ng iyong imahe. Ang balo na may 2 anak na persona ay sobrang kapaki-pakinabang. 1-1. Hindi naman halata na may 2 kang anak. Kahit may 2 kang anak, kailangan mo pa ring isipin ang iyong kinabukasan. Maghanap ka ulit ng partner. Hindi. Tradisyonal akong tao. Sa buhay na ito, tanging isa ang aking mamahalin. Jiwanwan. Ikaw, anong ginagawa mo? Natagpuan na kita sa wakas. Ikaw. Nako, Fu Yuan Cheng. Baliw ka ba? Ito, may mali. Shy. Nilagyan siya ng gamot. Fu Yuan Cheng. Nasa hotel na ito ang nobya mo. Kukunin ko siya. babae. Nobya. Huwag kang pumunta. Huwag mong sabihin sa kanya. Jiwanwan. Noong nakaraan, iniligtas kita. Ngayon, hindi mo pwedeng hayaan na lang akong mamatay. Alam kong galit na galit ka, pero muna, kumalma ka. Kung ano man iyon, pag-usapan natin sa bahay. Pakiusap, sabihin mo sa tagapamahala na kailangan ko ng pagliban. Ha, sige. Isang balo at isang lalaking may asawa. Diyos ko, ang laki ng chismis ko. Hiningi ko ang address mo, pero ayaw mong sabihin. Kaya kinailangan kitang dalhin sa bahay ko. Hindi ko inakala na ang katawan ni Fu Yuan Cheng ay napakaganda. Ang gantong benepisyo, paano ko itatago para sa sarili ko?
Pagkatapos ng lahat ng pagkakataong pinalungkot mo ako, ang pagkuha ng ilang litrato mo ay hindi naman sobra, di ba? Anong meron? Puyuan Cheng Ulol. Bakit ang lakas mo? Mahal. Muntik na akong masira ng isang masamang babae. Amo, nagpapakyut ba ang CEO? Marunong pala siyang magpakyut. Puyuan Cheng, na pagkakamalan mo ba akong ibang tao? Ako. Hindi ako si Lina. Gising. G11. Tanga. Puyuan Cheng, may gusto ako. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Huwag kang mag-alala. G11, hindi ako katulad mo. Hindi ako mawawalan ng kontrol sa sarili ko. Pero ngayon, hindi lang ako makalakad, kailangan kong magpahinga sa bahay mo. Matulog ka na. Hindi kita gagalawin. G11. Huwag kang gumalaw. Malakas ang kontrol ko sa sarili ko. Pero kahit ako, hindi ko kaya ang ginagawa mong pang-aasar. Pero, ang kadiri. Pupunta ako sa banyo. Ang lalaking ito ay isa talagang maginoo. Ang restaurant nyo, anong klaseng serbisyo ito? Isang malaking taong buhay bigla na lang nawala. Miss, dahan-dahan lang. Malapit na ito. Tagapamahala. Alam ko, si President Fu ay dinala ng aming server, G11. Sino? G11? G11 na naman. Parang ang pagpalayas sa iyo ay hindi sapat. Kailangan kitang alisin? Wanwan, gising ka na. Bumangon ka na at mag-almusal. Hindi ako nangarap. Anong nangyayari? Ang lambing. Baka yung herbal na gamot kahapon ay nakalason sa utak ko. Banban. Umupo. Presidente. Tawagin mo na lang ako sa buong pangalan ko. Ikaw bigla mo akong tinatawag na Wanwan. Ay mas nakakatakot kaysa sa buong pangalan ko. Presidente, huwag kang mag-alala. Ang mga litrato kahapon binura ko na lahat. Hindi ko sila ikakalat. Tigilan mo ako sa tingin na yan. Medyo natatakot na ako. Itago mo na lang sa sarili mo. Wala akong pakialam. Hindi na kailangan. Oy, Miss G, yung dalawang sample ng fingerprint na pinatingin mo sa akin ay handa na. Libre ka ba ngayon? Kunin mo na. talaga? Ibigay mo ang address. Pupunta na ako. Ako ginawa ko na ang iyong utos at tinawagan ko siya. Ngayon, maaari mo na ba akong pakawalan? Huwag kang magmadali. Pagdating niya, pakakawalan na kita. G11? Makikipag-agaw ka sa lalaki ko? Patay ka. Amo, may mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Maglaan ka ng oras sa pagkain. Inihanda ko ito buong umaga. Salamat sa pagod mo, amo. Paalam. Sinabi niya sa akin na pagod. Naawa siya sa akin. Amo, dahil alam mo na, si Miss G ay Ching Cheng Xiaowangwan. Kung gayon, bakit hindi mo siya kinikilala? Hindi ko kaya. Napakasama ko sa kanya dati. Paano kung galit siya sa akin? Kung gayon, si Lina? Hindi na kailangan. Bakit magpapa-appointment sa isang napakalayong lugar?
Miss Yi. Naku, Ano pang hinihintay mo? Habulin mo sila! Tigil! Tigil! Huwag tumakbo! Tigil! Tigil! Huwag tumakbo! Tigil! Tigil! Huwag tumakbo! Tigil! Tigil! Huwag tumakbo! Magaling tumakbo, ha? Lina, ano ba talagang ginawa ko para masaktan ka? Pinupuntirya mo ako sa lahat ng paraan. G11, ang iyong pag-iral ay isang kasalanan. Dito sa malayo-layong lugar, kung gusto mong gawin ang isang bagay, walang makakaalam. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo lang. Tandaan mo lang na linisin mo pagkatapos. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit, huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa mo? G11, ngayon, ikaw ay mawawala ng walang bakas. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Banban, ako ito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Yuan Cheng, ikaw? Paano ka nakarating dito? Lina, kilala kita ng husto. Naglagay ako ng tracker sa phone niya kanina pa. Yuan Cheng, huwag kang magkamali ng akala. Ang dalawang lalaking ito ay parehong inupahan ni G11. Ako. Lina, hindi ko inakala na magiging ganito kakatapang. Mukhang hindi na kita kayang tiisin. Yuan Cheng, hindi totoo yan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito kung ano ang nakikita mo. Huwag mo akong tawaging Yuan Cheng. Hindi mo naman talaga iniisip na ang pagdadala ng account ay magpapapaniwala sa akin na ikaw talaga si Xiangwan. Bobo ka ba o ako? Ikaw. Alam mo na pala sa simula pa. Hindi. Imposible. Lakas loob mong galawin ang mga tao ko. Special Assistant Shu, turuan mo sila ng leksyon. Opo, Ginoo. Mr. Fu, kami rin ay sumusunod sa utos ni Lina. Hindi namin kasalanan iyan. Oo, hindi namin alam na ang babaeng ito ay sobrang mahalaga sa iyo. Kung hindi, hindi namin tatapangan na gawin ito. G11, kung ano ang hindi ko makukuha, hindi mo rin dapat makuha. Ingat! Yuan Cheng, Banban? Ayos lang ako. Yuan Heng, Fu Yuan Heng, Fu Yuan Cheng, Fu Yuan Cheng, Fu Yuan Cheng. G11, ano bang akala mo na ang CEO ay dapat kang protektahan ng ganito? Fu Yuan Cheng, Fu Yuan Cheng, pakiusap, huwag mong hayaang may mangyari sa'yo. Fu Yuan Cheng, CEO, Fu Yuan Heng. Dali, nandito na tayo. Miss G. Bilang assistant ng CEO, kailangan kitang samahan. Dapat kang manatiling kalmado. Hindi, papasok na ako ngayon. Ito. Kaya, may pakialam ba talaga siya sa akin? Nasa labas si Miss G, sobrang takot niya. Boss, naiintindihan ko ang hero na nagliligtas sa damsel, pero ang iyong pag-arte ng himatay ay medyo OA. Ang sama ko sa kanya dati, dahil natatakot ako na malaman niya na ako si A. Cheng, at pagkatapos, hindi niya ito tatanggapin. Kaya bago sabihin ang lahat, gusto kong subukan kung talaga bang galit siya sa tunay na akin. Itong insecure na taong ito ba ang kilala ko? Mapagpasyahan at walang awang CEO? Lolo, paumanhin. Napunta sa ganito ang CEO dahil iniligtas niya ako. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Ang aming pamilya Fu ay hindi isang hindi makatwirang pamilya. Kailangan mo lang alagaan ang batang pilyo na ito hanggang sa gumaling siya. Sige, iyon naman ang dapat kong gawin. Oo, oras na para sa gamot niya. Ikaw na kumuha ng mainit na tubig. Si, Ikaw na batang pilyo? Nagpapanggap ka pa ba? Dahan-dahan. Lolo, paano mo nalaman na nagpapanggap ako? Pinalaki kita sa mahigpit na kamay mula noong bata ka. Ang babaeng iyon,
gaano ba siya kalakas? Kumpara nung dati, pinapalo kita nung bata ka? Ang maliit na sugat na ganito ay hindi malaking bagay para magdrama ka na parang mamamatay ka. Ngayon, napapasama mo ako, isang matanda, na nagsisinungaling kasama mo? Dahil ikaw alam mo na siya ay si Xiangwan at nakipagkita sa kanya sa likod ko na naging dahilan para magkamali ako at targetin siya sa lahat ng paraan. Sa tingin mo ba ay masyadong takot para aminin ito ngayon? Aray. Aw. Sumasakit ang puso ni Lolo. Kailangan kong humiga saglit. Hoy CEO, gising ka na. So, okay ka na ba ngayon? Masakit ang ulo ko. Paano kung ganito? Mas maayos ba ito? Mas maayos. Aray. Ang CEO ay isang tusong soro. Tara na, Presidente. Mag-ingat ka. Ay, Presidente, nasaktan ang ulo mo, hindi ang binti mo. Maglakad ka na lang mag-isa. Mapanganib iyan. Opo, Presidente. Umakyat ka ng dahan-dahan. Kukuha ako ng gamot mo. Hoy. Katulong Shu. Bawas sa kalahating buwan na sahod. Pero kakasabi ko lang kay Binibining G na ang villa ngayong gabi ay walang bakanteng kwarto. Siya ay maaari lang makishare ng kwarto sa iyo upang alagaan ka ng malapitan. Dagdagan ng isa pang buwan na sahod. Ang lalaking umiibig ay madaling manipulahin. Sino po? Si Binibining G ba ito? Ang account na inapela mo 3 araw ang nakaraan, kaakit-akit na dapit hapon, ay naibalik na. Salamat. Acheng. Sa tingin ko ay nahulog ang loob ko sa ibang tao. Banban. Bakit hindi ka pumasok? Presidente, inumin mo ang gamot mo. Acheng, magkita tayo sa lalong madaling panahon. Hindi na ako makapaghintay. Presidente. 1-1. Kapag nalaman mong ako iyon, matutuwa ka ba o mabibigo? Acheng, nandito ka ba? Nasa table 6 ako. Mahal, nandito ako. Puyo Ancheng? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi, sandali. Dating amo ko lang siya. Bakit ako kinakabahan at nagkasala? Para makilala ang aking online na syota. Nagbook din ng table 6. Kaya pala siya may asawa na. Sa itsura niya, parang talagang mahal niya ang asawa niya, sa palagay ko. Well, ibibigay ko sa iyo itong upuan. Lilipat ako ng upuan. Acheng, lumipat ako ng upuan. Nasa table 7 na ako ngayon. Ang galing ng pagkakataon. Lumipat lang siya sa table 7. Ito. Anong coincidence? Babalik na ako. G11. Bakit ang bobo mo? Seryoso akong nagdududa sa nakita ko sa iyo. Ako si A. Cheng. Acheng. Ikaw. Ikaw si Acheng. Sa totoong buhay, at ang aking online persona ay medyo naiba, pero totoo ito. Ang aking nobyo sa internet, aking kalahati, lumalabas na aking malaking masamang amo. Ang CEO. Nagmamadali akong umalis ng bahay. Nakalimutan ko ang susi. Uuwi muna ako. Hoy, Amo, huwag kang malungkot. Kung tutuusin, delikado ang online dating. Disaster ang pagkitain nyo. Inaasahan na. tahimik. Humanap ka ng relationship expert para sa akin. Yung babaeng halos makuha ko na hindi na dapat makatakas muli. Opo, ang paghahabol sa mga babae ay talagang simple. 3 salita lang ang tandaan. Pera at kapangyarihan. Kung may nakita siya, bilhin mo. Kung may hinawakan siya, bilhin mo. Kung namimili lang siya sa tindahan, bilhin, bilhin, bilhin. Kapag masaya siya, bilhin. Kapag malungkot siya, bilhin mo pa. Basta, tandaan mo lang. Bilhin, bilhin, bilhin. Naintindihan mo? Ang dali lang. Ganoon lang kasimple. Nasaan si Wanwan ngayon? Namimili sa mall.
Oras na para subukan ang mga natutunan ko sa nakaraang mga araw. Si Fu Yuan Zheng ay si Ah Cheng. Kapag naiisip ko kung paano ako nagsabi ng maraming malalanding bagay sa sarili kong amo, nahihiya ako na parang mamamatay na ako. Kamakailan, nawawalan ako ng tulog, nakakakita ng guni-guni. Bakit siya nandito? Mahal, Fu Yuan Cheng, huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi pa ako sanay na sanay. sige, mahal. Kunin mo lahat ng damit na nahawakan ni Sanggol at balutin mo. Opo. Lahat? Hindi. Hindi na kailangan. Hindi ko talaga gusto ang mga damit sa tindahang ito. Ako. Gusto kong pumunta sa tindahan sa kabilang kalye. Naintindihan ko, pagkatapos balutin ang mga ito, balutin mo rin lahat mula sa tindahan sa kabilang kalye. Opo. Fu Yuan Cheng, baliw ka ba? Kapag masaya ang babae, bilhin. Kapag malungkot ang babae, bilhin pa. Saka, lahat ng damit sa buong palapag, gusto ko lahat. Opo. Bilhin lahat ng alahas dito. Oh. Naunawaan ko, mahal. Sapatos mula sa tindahang ito. Balutin lahat. Oh. Fu Yuan Cheng. Anong ginagawa mo? Gusto lang kitang pasayahin. Mahal. Huwag mo akong sundan. Kailangan kong pumunta sa banyo. Hihintayin kita. Presidente, pakiramdam ko, lalong nagagalit ang misis. Mahal, nakikipagkwentuhan ako sa labas. Babalik ako agad. 1-1, ikaw nga. Kuya, ang laking pagkakataon. Matagal na tayong hindi nagkita. Pumasok ka sa pintuan na ito sa gilid. Iyan ang aking tindahan. Pumasok ka at umupo sandali. Sige, sinusubukan ko lang iwasan ang mga nakakainis na tao. Mukhang maganda. Tara na. Van, alin ang nagustuhan mo? Ibibigay ko sa iyo. Wag, okay lang. Dahil nandito ka na, tigilan mo na ang pagpapanggap. Alin ang gusto mo? Sabihin mo na. Bawat bagay dito ay mas mahal pa sa 3 buwang sweldo mo. Alam mo, noong college, may gusto ako sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon? Kung tama ang narinig ko, kuya, may asawa ka na 'di ba? Ano naman kung may asawa ako? Sinong mayaman ang walang mga kabit? Itong maliit na bagay na ito ay nagkakahalaga ng 8,000. Isang gabing kasama ka. Ano, sa tingin mo? Hindi ako interesado. Ikaw, Kunin mo ang 8,000 ito at ipacheck mo ang utak mo. Tingnan mo kung nagpapataba ka lang at pinabayaan ang cerebellum mo. G11, sino ka ba sa tingin mo? Nakasuot ng mumurahing damit, nagmamataas ka pa sa akin? Ngayon, o susundin mo ako at hahanapin ang batong iyon? Bitawan mo ako. O gugugulin mo ang gabi, kasama ako para bayaran ang utang. Nakakadiri ka. Pinalo mo ako? Pakisuyo, hinawakan mo ang asawa ko. Assistant Shu, sirain mo ang tindahang ito. CEO, sabi ng expert sa relasyon na ang pagpapakita ng karahasan sa harap ng asawa mo ay magpapababa ng affection rating. Ang asawa ko ang hangganan ko. Sabing sirain. Sa pagkakataong ito, maliit na aral lang ito para sa'yo. Kung may susunod pa, hindi lang tindahan ang mawawala. Wasakin. Mahal, kanina nakita ko nasasaktan ka na niya. Nainis ako at hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi naman mababawasan ang affection mo sa akin, di ba? Hindi naman. Kanina, ang HN ko ay sobrang astig. Mahal, sa wakas ay kinilala mo na ako. Unang araw mo sa trabaho, siguraduhing magaling ka sa trabaho mo. Oo, amo. Bilisan mo! Si Amo Pos ay magsisimula na ng pulong. Amo Pos, ang kakaiba ng titulo. Mayroon ba sa ating kumpanya na apelyido ay Pos? Iyon ang palayaw ng ating CEO. Malaman mo rin sa lalong madaling panahon. Oh, siya. Ito ay lahat ng mga pakikipagtulungan natin sa Pamilya Wang. Bawat isa, lahat ay maaaring magbahagi ng kanilang mga opinyon. Itinigil ang pulong. Oras na para uminom ng tubig ang asawa ko. Tatawagan ko siya para paalalahanan. Hoy, mahal. Medyo tuyo ka makailan. Tandaan mong uminom ng tubig.
Ituloy natin. Sige. So, tungkol sa pakikipagtulungan natin sa pamilya Wang, kailangan nating tiyakin na ang kita ay nasa loob ng 100 milyon. May iba pa bang ideya? Tayo. Itinigil ang pulong. Ang asawa ko ay matutulog. Hoy, mahal. Oras na para matulog. Uyu Ancheng, 100 tawag sa isang araw. Hindi ka ba nakakainis? Tawag ka ulit, matutulog ka sa sahig. Naminis ako ng asawa ko. Pinatawag niya ako pauwi. Kayo na ang magpatuloy. Sa wakas, naiintindihan ko na kung bakit tinatawag nila ang punong ehekutibong opisyal na Amo Pause. Mahal, bakit bumalik ka ulit? Namiss kita. Magandang hapon, mahal. Mahal. Magandang hapon.